Bagong notebook sa bagong administrasyon. Ay, Rodrigo Roa Duterte. Maglalaman ng mga pangarap ng pagbabago. Totoong kwento, buhay na totoo. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Nag-uumapaw sa biyayang lamang dagat ng Pilipinas pero sa kabila ng yamang ito, salat pa rin sa makakain ng ating mga mangingisda na numero 1 pinakamahirap na sektor sa Pilipinas. Aming nakilala sa Zambales ang isa sa kanila. Dumoble pa raw ang kanilang hirap dahil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang biyaheng totoo ni JP Soriano. Kung ang tubig ay buhay at ang dagat ay biyaya, kabalinto na ang may tuturing na mga mangingisdang gaya ni Mang Jose madalas nakakaranas ng gutom. Galing sa magdamagang pangingisda, umuwi siyang walang laman ang bangka. At kung meron man, hinding-hindi na raw sumasapat para tugunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung mga sarap, gusto sana namin kasi nauli namin pero hindi talaga kasi pambigas na eh. Kaya yung malilit na tira, yun na lang, pinagtsatsagaan. Ang malunggay at kaning nakahain bilang pananghalian, kanila na ring agahan at hapunan. Katapat nyo lang yung dagat pero hindi kayo makakain ng isda mismo minsan. Nakakayaman sabihin ko minsan, isang beses ang araw na lang. Kahit pangit ang panahon, pipilitin pa rin kasi kailangan makaano. Pero kung talagang wala. 2 taon nang tigil sa pag-aaral ang panganay na si Jovelyn. Di malayong ganun din ang kapalarang naghihintay sa 4 pa niyang kapatid. Numero 1 pa ring pinakamahirap na sektor sa bansa ang mga mangingisda. Ang maayos na kabuhayan at proteksyon ng kalikasan, ilan lang sa 10 pinakamahalagang pangangailangan na nais matugunan ng maraming Pilipino. Di na nga makasabay sa operasyon ng naglalakihang commercial fishing vessels simula nang tumindi ang sigalot ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Di na rin nakapaglalayag ang mga mangingisda ng Zambales sa Panatag o Scarborough Shoal. Pinapalis kayo? Pinapalis na lang. Anong sabi? Anong sabi sa'yo? Meron Sasabi na nga yan, go. Bangga pa nga daw. Pag hindi kami alis, banggain daw kami. Busina ng busina tapos tersahan ka pinaalis. Yung binumbahan kami, meron ng binabangga yung bangka. Kaya siyempre, sino ba naman hindi matatakot na ganun? Dahil pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng Zambales, ito rin ang isa sa pinakamalubhang apektado sa mga probinsyang nakaharap sa West Philippine Sea. Dapat yung mayroon na tayong malaking barko talaga sir, steady na talaga doon sir na para na doon talaga yung security. Sa pagdilim ng kalangitan, baka sa mukha ni Mang Jose ang lubos na pag-aalala. Bukod kasi sa mas matumal daw ang isda kapag umuulan, mas swerte na raw sila kung basang higaan lang ang hatid nito sa kanilang pinagtagpi-tagping tahanan. Lahat, kalaban mo. Pagod, buyat. Minsan nga, sa laot, hindi mo alam kung makakabi ka pa ng buhay o hindi na eh. Sa kabila ng lahat, nakakaaninag pa rin daw sila ng pag-asa sa bagong administrasyon. There will never be an instance where we will surrender our right over the Scarborough Shoal. Kung bukong libro to, ipapakita namin sa Pangulo. Meron kayong pwedeng isulat, kung di man isulat, i-drawing. Ano ba hinihiling nyo sa Pangulo? Mahal na Pangulo, sana matigyan mo kami ng bagong bahay para sa aking pamilya. Bagong bangka para sa aking hanap buhay. At higit sa lahat, sana mabawi ng Pilipinas ang Isla Calboro para kami makapangisda at ligtas na aming paglaot. Nagmamahal, Simulti. Maalon man at komplikado ang paglalakbay para mabawi ang pinag-aagawang teritoryo. Umaasa si Mang Jose na muling makakabalik sa bahurang kung ituring nila ay paraiso. Ako po si JP Soriano at ito ang aking biyaheng totoo.